Yun. What's up guys? It's me again, your boy Neo. So today, dito tayo sa balcony. Um, so ayun lang, wala lang. I-share ko lang na magti 3 years na pala ako post-op this coming October, which is a few months away pa. Pero, um, yun, magti 3 years na ako post-op. And going back to the day na nagpa-top surgery ako, it felt so unreal. Kasi parang like, hindi pa siya nagsising in sa utak ko na that day is the actual day na tatanggalin na siya, ganyan. And hindi ko lang ako makapaniwala, parang hindi pa siya nagsisink in. Anyways, until after nung surgery, yun na yung um, nakita ko na yung drains both sides. So, syempre, alam ko, familiar ako doon and alam ko na after the surgery, yun yung makikita mo. Pero, ano nga bang nangyari? Ano ba yung mga nasa isip ko nung before the actual procedure, before the surgery? So, syempre, di ba, piniprepare pa ako noon, nilalagay ako sa, nakahiga na ako sa bed, nilagay na nila yung mga IV, and nakaayos na ako, ganun. So, waiting na lang ako for the doctors to come in. Pero at that very moment, naalala ko lang, ang sick ng mga naiisip ko na like pwedeng mangyari kasi nakakapanood ko to ng movie pero kasi dumating dun ang sumagi sa isip ko ni what if magising ako in the middle of the operation, like yung talagang yung magigising ka na makikita mo na ginagawa ka, alam mo yun. So yung ganun yung mga naiisip ko, and for me it's something na nakakatakot and very very scary kasi syempre ewan ko pero sa mga napapanood ko sa movie, nagigising sila tapos suddenly na may nararamdaman silang ganon. So ganon yung mga naisip ko, and the worst part is yung part na baka hindi ka na magising, ganon, kasi 'di ba parang may ganon daw na nangyayari, so sobrang overthink malala ako. Kaya nung nagising na ako noon na nasa recovery room na ako, yun yung time na nakita ko na nga yung drains, tapos nagising ako na nag-struggle ako kasi nakikipagbunuan ako dun sa nurse. Yung pala kasi, nagising ako, pinipigilan niya akong kumilos kasi nga nasasanggi ko na yung drains. Yung pala yun. Pero the memories that I had after the surgery, it's like very patchy. Parang ano siya hindi siya like full kasi syempre parang every time na magigising ako, iba yung scenario, tapos mawawala ulit ako, ganon, tapos babalik, tapos iba na naman, ganon, kasi parang first time na rin nakita ko is first time na nakita ko is yun nga yung nasa recovery room ako, then after that nagising ulit ako na nakalagay na ako sa wheelchair, tapos tinutulak na ako sa papunta ng elevator yata yon. Then the next thing naalala ko is nasa likod na ako ng kotse ko, ganun, kasi nagpasundo kami sa kaibigan ko so he can drive me or he can drive us back home. And next is nagising ulit ako na nandito na kami sa bahay, tapos paakit na ng hagdan, then nasa kwarto, ganun, basta patchy, very patchy siya. Tapos ayun, um hindi ako nakakuha ng video nung sarili, hindi ako nakapagpakuha ng video na pagkalabas ko ng operating room. Gusto ko kasi naka-video, pero buti na lang wala kasi sobrang 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 pangit ng pagkakalabas ko doon kasi nagsusuka ako, ganyan. Kasi ang tagal bago ako naoperahan, tapos syempre may fasting pa yon. So, sobrang gutom na nga daw ako. Sabi nga nung nurse sa girlfriend ko na pagdating na lang daw sa bahay, pakainin na daw ako agad kasi nag-acid na ako. So, yung sinusuka ko is acid na. Hanggang pagdating ko dito sa bahay, ganun pa rin. Tapos siguro, pinatry ko na din kumain pa konti-konti, kaya lang nahihilo pa ako yung side effect nga ng anesthesia, yung mga gamot.
nahilo ako tapos nagsusuka pa ako. Pero eventually naman after 24 hours, medyo nag-okay-okay na. Pero the next day, wala pang 24 hours, I have to go back to the clinic para linisin yung sugat ko the first time and syempre to teach us paano yung gagawin. Ganon. Then, fast forward, dun naman sa revision ko. So, um, it was like a different scenario. Parang, um, ano ba? I mean, hindi ko siya masabing painful, pero I know, nararamdaman ko na may ginagawa sa akin. So, um, it was just under a general anesthesia, or sorry, local anesthesia. Yon. So, ibig sabihin, i-injectionan lang ng anesthesia yung part or yung area kung saan ipe-perform yung surgery. So, yun. So, pinaka-hate ko dun sa part na yun is yung injection, yung anesthesia, yung pag-apply nila ng anesthesia kasi masakit. Ganon. Pero I'm not saying this to discourage other people who would want to go for a revision kasi it's worth it. Um, siguro example na lang, best example is when yung magpapabunot ka ng ipin, di ba yung pinaka worst part is yung pag-a-apply nila ng anesthesia. So parang ganun din siya. And at the same time, during the procedure, gising ako. Okay, so gising ako, tapos nararamdaman ko na nilalay po, ganyan. Medyo, hindi ko talaga ma-describe kung if it was an actual pain na naramdaman ko or nagugulat lang ako kasi alam ko, nararamdaman ko na meron siya dito pero hindi siya masakit. Nararamdaman ko na pumapasok yung tube ng pang-lipo, ramdam na ramdam ko siya dito sa both sides, ganyan. Tapos parang medyo nag-ano ako na parang anong tawag dito, medyo napapaurong akong ganun. Kasi nararamdaman ko siya eh. So, parang bago sa akin yung feeling na yun. So, ayun, tapos after the revision or the surgery procedure, outpatient lang din naman ako noon. So, hindi naman siya like totally major surgery. Pero, nakita ko pa yung itsura nung fats na tinanggal dun sa area. Pinakita nila sa akin na parang jelly, aalog-alog pa siya. Medyo madami pa siya or medyo malaki pa yung fats na natanggal nila dun. Pero, overall, I am very happy with the result. And the way they stitch or they do the stitches, sobrang ganda. As in, hindi siya yung bumuka, pero parang dito nga sa kabila ko sobrang nipis lang niya, as in parang guhit lang. So, ayun, yun lang yung experience ko. Pero again, for me, lahat ng procedure na nagawa sa akin, they are all worth it. I am so happy right now, and I'm just very happy dun sa naging result. And right now I'm trying to do few workouts or exercises kasi medyo, nag-gain ako ng weight. So, gusto ko ma-trim down siya, ganyan. Tsaka especially yung belly fats ko talaga sobrang stubborn nila. So, yun yung tinatry kong i-workout ngayon. And also, hindi lang, na-realize ko lang maiba lang. The time na nag-start ako mag-workout or mag-jogging, ganyan. Kasi, well, basically, ang workout lang naman na ginagawa ko everyday is just push-ups and running, jogging, walking, ganyan lang. And, um, may realize ko lang na parang it's not just the body you heal when you do workout. So hindi lang yung body mo yung na-improve, pero yung mental state mo din. Kasi the moment na nag-start na akong gumawa ng mga exercises and mag-walking or mag-jogging, ganyan, um, parang mas nagiging clear yung thoughts ko, ganyan. Mas nagiging positive yung thoughts ko compared to not doing anything at all. Parang mas na-isolate yung utak ko na mas nabibigyan ng room mag-isip ng mga negative thoughts, ganyan. Pero nung ginawa ko yun, especially the walking or jogging yan dito sa area lang namin, sobrang laking tulong niya sa akin. So, gusto ko lang siyang i-share dun sa mga tao na if you are having some anxiety attacks or any form of anxiety kapag ka mag-isa ka or yung nag-isa ka lang sa bahay or sabihin natin wala kang kasama na nagre-rent or sa inuupahan mong bahay and parang feeling mo na isolate ka, parang feeling mo na mas nade-depress ka, na ina-anxiety attack ka, try to do few walks or jogging sa labas.
pinaka best time is either morning or yung ang tawag dito, pasikat pa lang yung araw or afternoon pagpalubog na yung araw. So, sobrang nakakapagbago siya ng outlook in life, and also nababawasan yung negativity or negative thoughts. So, yun lang, just a piece of advice for those who might need it. So, ayun guys, yun lang naman po for today. Just sharing. Bye!